Ang walang pera, anong tawag doon? Yung paralysis. May pera. Okay. Tayo ko tumayo. Buksan po natin muna yung ating pong Bible sa Matthew 24. Basahin po natin beginning 36 to 44 na lang po. Matthew 24, verse 36 to 44. Okay, Matthew 24, verses 36 to 44. Nakita na po ba isang malakas na siya, amen? Salitang pagbasa, ako po sa 36, kayo po sa 37, sabay-sabay po tayo sa 44. 36. But of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. 37 kayo po. As the days of Noah were For us in the days that were before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, until the day that Noah entered into the ark. 39. and knew not until the flood came and took them all away, so shall also the coming of the Son of Man be. Then shall two be in the field, the one shall be taken and the other left. 41. Two men shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left. Watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. 43. But know this, that if the man of the house had known in what much the thief would come, he would not have watched, and he would not have suffered his house to be broken up. 44, sabay-sabay po tayo, ready, read. Therefore be also ready, for in such an hour as you think not the Son of Man coming. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Tayo po lahat yumuko, kumikita, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa kaligtasan na inyo po pinagkaloob sa amin, sa buhay na walang hanggan, sa kapatawaran po ng aming mga kasalanan. Salamat po sa inyo pong dakilang pag-ibig na ito po ay kailanman ay hindi po nagbago sa kabila ng aming pong pagkukulang na nanatili po kayong tapat sa amin. Pagpalain mo po, Ama, pangangaral ngayon na inyong pong banal na salita, itago mo po ako sa inyong likuran at dalangin ko po, Panginoon, na kayo po siyang kumilos, gumawa sa aming kalagitnaan. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa at dalangin ko po sa mga nakakapakinig ng inyong pong banal na salita. Buksan mo po ang kanilang puso't isipan, tanggapin ang katotohanan, kanilang ipamuhay ang katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa mga panalangin po namin na inyo pong ipinagaloob, sinagot. At salamat na patuloy mo pong dinirinig ang aming pong panalangin. At sa gabing ito muli aming pong dinadalangin, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel, matigil na po ang kaguluhan sa Middle East, at kagalingan po ng mga kapatiran po namin na mayroon po mga karamdaman. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho at ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Banal na Espiritu, puspusin mo po kami pangunahan sa lahat ng aming gagawin. Samahan mo po kami sa bawat desisyon na aming pong gagawin sapagkat inaamin po namin na talaga mahirap po ang magkamali at hindi na po namin may babalik ang mga araw na lumipas. Salamat po, Panginoon, sa lahat. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po magpo. So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at dito po natin kukunin sa verse 36 ang ating pong pag-aaralan na sinabi po dito, but of that day and hour knoweth no man, no, not the angels of heaven, but my Father only. Ang title po ng mensahe ngayong gabi, mga kapatid, mga minamahal, no man knows the day of rapture. Wala pong nakakaalam talaga ng rapture. Or as yung sinasabi natin na pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus.
na kapag bumalik ang Panginoong Jesus, alam naman po natin na tayong mga nanampalataya sa Kanya, na siya ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, na siya lamang ang ating Panginoong tagapagligtas, tayo po ang Kanyang kukunin. Tayo po ang Kanyang babalikan. Diba? Kaya talagang sana all, binabalikan. So mga kapatid, mga minamahal, tingnan muna natin ang ilang mga talata sa 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 Thessalonians chapter 4. Beginning verse 14. Sabi po dito mga kapatid, mga minamahal, for if we believe that Jesus died and rose again. So sinabi po dito, sapagkat kung tayo nagsisampalatayang sa Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, ay gayon din naman ang nangatutulong kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. So ang dadalhin po ng Diyos, ang kukunin po ng Panginoong Jesus sa rapture na ito, sa kanyang pagbabalik, ay tayo na mga sumampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang araw na ito ay hindi natin alam. Ganun pa man, dito po sa ating pong binasa, sa ating pong mga talata, tatlong bagay ang ating pong titingnan dito. Una mga kapatid, mga minamahal, the sign is given. Yan po yan. Na talagang ibinigay po sa atin ang mga palatandaan. Sapagkat sinabi nga po dito ng Panginoon sa verse, tinan niyo po mga Bible, sa verse 37, 38, but as the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So yan po ay palatandaan na sinasabi po ng pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, hindi natin alam kailan talaga ang rapture. Walang nakakaalam. At sinabi ng Panginoong Jesus, kahit ang mga anghel. Amen po ba? So ganun pa man, don't ever say that the coming of the Lord Jesus Christ is still a long way off. Huwag natin kailan masasabing matagal pa ito. Ay, saka na ako maglilingkod, matagal pa naman ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Diba? Kasi lagi mo sinasabi ng Bible, sabi nga po ng Romans 13 verse 11, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Romans 13 verse 11, tingnan nyo po. Kaya huwag po natin sasabihin matagal pa. Amen? So sabi po dito sa verse 11, and that knowing the time, that now it is high time to awake out of sleep, for now is our salvation nearer than when we believe. Nearer than when we believe. So, huwag po natin sasabihin matagal pa ang rapture na ito. Huwag natin sasabihin matagal pa ang pagbabalik ng Panginoong Jesus. Yan po ang laging sinasabi po ng Bible, malapit na. Ito'y malapit na doon sa ating inaasahan. Amen po ba? Kaya huwag natin baliwalain ang gawain ng Diyos ng ating Panginoong Jesus. Maging seryoso na po tayo. Philippians 4:5, tingnan po natin. Ano pa sabi ng Philippians 4:5? Tingnan niyo po yung pong Bible. Sabi po dito sa Philippians chapter 4 verse 5. Verse 4 pala, sorry po, verse 4. Tama, verse 5 na. Okay. Let your moderations be known unto all men. The Lord is at hand. The Lord is at hand. Malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag natin sasabihin matagal pa. Then at James chapter 5 verse 8, tingnan po natin. James 5:8, tingnan niyo po yung pong Bible. So, be also patient. So tayo po maging matiisin na. Ano man ang mga nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating kapwa, sa mundo, magtiis po tayo. At sabi po dito, establish your hearts, patatagin mo ang iyong puso. For the coming of the Lord draweth nigh. Di ba? Hindi lamang po puso ang patatagin dito, pati bulsa po natin, ating patatagin. Kasi talaga mataas ang mga bilihin. Di ba? Mataas ang mga bilihin. Salamat nga, bumaba na almost 50 pesos ang diesel. So, okay, lagi sa petrol ngayon nagpapa-diesel. So, yung po mga kapatid, mga minamahal, patatagin natin ang ating pong puso. At talagang patibayin po natin. So, malapit na ang kanyang pagbabalik. And then, mga kapatid, don't ever say that the coming of the Lord Jesus Christ is still a lie, tale, or just a story.
ito po ay hindi po ito kasinungalingan. Ang pagbabalik ng Panginoong Jesus ay totoo. Hindi po ito kwento lamang. Ito po ay talagang totoo. Amen po ba? Sabi nga po ng Titus chapter 1 verse 2, tinan po natin ang ating pong Bible sa Titus chapter 1 verse 2. Tinan niyo po. In hope of eternal life, so tayo po may pag-asa. Inaasahan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo huwag malungkot, magsaya tayo, which God that cannot lie. Diba? Ng Diyos natin na pinaglilingkuran kailanman ay hindi nagsinungaling. Promise before the world began. Bago pa man nalikha ang mga mundong ito, nandun na ang kanyang pangako. Kaya mga kapatid, ito pong pagbabalik na ito ay totoo, hindi po ito kasinungalingan, hindi po ito katang-isip, hindi po ito isang kwento lamang. Ito po ay totoo. Hebrews chapter 6 verse 18. Hebrews chapter 6 verse 18. Tingnan niyo po. That by two immutable things in which it was impossible for God to lie. Imposible po sa Diyos ang magsinungaling. Tayo nagagawa natin magsinungaling. Pero sa Diyos, hindi tayo makakapagsinungaling kahit tayo sinungaling. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. We might have a strong consolation who have pled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Kaya mga kapatid, mga minamahal, don't ever say that the coming of the Lord Jesus Christ is still a long way off, a lie, tale, or just a story, or for laughing. Hindi ko ito para magpatawa lang. Hindi sinabi ng Panginoon Jesus, I will come again, di ba? Hindi po yan sinabi ng Panginoon Jesus kasi babalik para magpatawa lang, no? Kundi talagang ito po ay totoo. Seryoso po ang Panginoon Jesus nung ito ay kanyang sinabi. At sabi nga po ng Galatians chapter 6 verse 7, tingnan po natin. Galatians chapter 6 verse 7. Tingnan niyo po. Be not deceived, o tayong padaya, kasi marami po hindi naniniwalang si Kristo ay babalik. Hindi sila naniniwalang babalik ang ating Panginoong Jesus. God is not mocked. Hindi po maloloko, hindi po nagbibiro ang ating Diyos. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kaya mga kapatid, mga minamahal, patatagin po natin ang ating puso. So, hindi po nagbibiro ang Panginoon. Hosea chapter 10, verse 12. Tingnan po natin. Hosea chapter 10 verse 12, tingnan niyo po ang inyong Bible. Chapter 10 verse 12. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord. For it is time to seek the Lord till He come and rain righteousness upon you. Ay mga kapatid, mga minamahal, kung alam natin malapit na siyang bumalik, sinasabi po ng mga talata, ito yung oras, araw, panahon, sambahin na natin siya. Paglingkuran na natin siya. Diba? Na talaga tayo po'y magpagamit na sa Panginoon. Kasi sinasabi natin, malapit na siya bumalik. So, na natin pabayaan pa ang pagsamba, prayer meeting, pag-aakin ng kaluluwa, anything na talagang patungkol sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi po diyan talaga, for it is time to seek the Lord. Ay marami sa mga tao ngayon talagang wala lang. Pahayahayahay. Sabi nga ay patulog-tulog, sabi ni Brother Madlon. At meron pa isang word na medyo pangit yung hindi ko nabilig kasi na. So mga kapatid, mga minamahal, it is time to seek the Lord. Na talagang seek, talagang magmakaawa na sa Diyos, sambahin na natin ang Diyos, paglingkuran na po natin. So the sign is given. Ibinigay po sa atin yung mga palatandaan. So titingnan po natin ngayon, bakit ibinigay sa atin ang mga palatandaan ito? Balikan po natin. So una, bakit ibinigay sa atin ang mga palatandaan ito? So that we realize the coming is near. Upang ma-realize natin na talagang ang kanyang pagbabalik ay malapit na. Amen po ba? So, maaari sa ibang tao, hindi nila napapansin ang mga nangyayari sa paligid, baliwala lang yan sa kanila. Pero tayo, na mga Kristiyano na nagbabasa ng Bible, alam natin, malapit nang bumalik ang Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag na po natin sayangin pa, pabayaan pa ang gawain ng Panginoon. Pangalawa, bakit ito ibinigay sa atin ng mga palatandaan ito?
so that we respond in His calling. Kasi minsan ng mga tao, mga Kristyano, hindi yan tutugon sa panawagan, hindi yan maglilingkod sa Panginoon kung wala yung mga sign na ito, kung wala yung mga palatandaan ito, kung hindi nakikita nangyayari ang salita ng Diyos. So yun po yung pangalawang dahilan upang tayo po'y mag-respond. Tumugod na tayo sa calling ng Diyos sa atin. Amen po ba? Kasi minsan, nung hindi pa nakikita yung mga nangyayari sa Israel, nung hindi pa din nakikita yung mga nangyayari sa buong mundo, parang wala lang, relax lang. Diba? Ganyan ang tao na talagang wala mo nang pakialam, ay saka na, matagal pa naman ang pagbabalik ng Panginoong Sus. Diba? Hindi mo na ako maglilingkod at marami pa akong pangarap, ganyan ang tao. Kaya nandiyan yung mga sign na yan upang tayo tumugon na sa panawagan sa atin ng Panginoon. Kaya sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 9, tingnan niyo po, 2 Timothy chapter 1 verse 9. So sabi po dito mga kapatid, who hath saved us and called us with an holy calling. Lahat tayo, meron po tayong calling. Kulilig na tuloy masasabi ko eh. So, pero sa totoo na, may kulilig. Diba? So lahat po tayo may calling. Amen po ba? So, hindi kuliling. So, sabi po dyan, who hath saved us? Kaya nga tayo iniligtas eh. May purpose po ang Panginoon. May calling po tayo. And called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, yan po, bakit ibinigay ang mga palatandaan ito upang tayo mag-respond na sa calling sa atin ng Diyos. Amen? Kaya sabi pa po ng 1 Peter chapter 1, 15-16, so kanya-kanya tayo ng calling. Hindi po tayo pare-pares ng calling sapagkat sabi nga, tayo po member of one body. So, member of one body. So, sabi po ng 15-16, but as He which hath called you is holy. So, ang tumawag po sa atin ay banal. So, be ye holy in all manner of conversation. So mga kapatid, una na panawagan sa atin talaga ay tayo mamuhay na may kabanalan. Conversation po, kung hindi po natatandaan yung preaching last Sunday ng missionary, ang conversation na tinutukoy niyan, hindi ko yan yung pakikipag-usap, kundi yung buhay po natin. Yan po yung conversation. And then sabi po ng 16, because it is written, be holy for I am holy. So, mga kapatid, mga minamahal, haharap tayo sa Panginoon. Ang nais ng Diyos sa atin, talagang tayo po'y namuhay na mayroong kabanalan. Kaya mga kapatid, yan po yung isa sa ating mga calling na tayo po ay maglingkod at linisin natin, magkaroon tayo ng malinis na buhay na tayo po ay maging masunurin na sa Panginoon. So, the sign is given so that we respond in His calling. Pangatlo po, bakit ito binigay? So that we remain rooted in faith in Christ, in the faith in Christ. Upang tayo po'y maging manatiling rooted, matatag sa ating pananampalataya kay Kristo. Ito yung nais ng Diyos sa atin. Tumibay ang ating pananampalataya. Tayo'y maging rooted, mag-ugat, maging matibay, grounded. So yun po, na talagang sa iba, maaaring ang iba nanlalamig. Maaaring ang iba ay nanghihina. Pero talagang sa atin, kayo, tanongin ko, nanghihina ba kayo? So yung mga nangyayari yan, nagpapatatag yan ng ating pananampalataya. Yung mga palatandaan yan. At talagang sinasabi natin, isinisigaw natin, totoo ang Bible. Ito ay salita ng Diyos. Diba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, kaya kung masarap mag-aral ng salita ng Diyos, ibahagi po natin ito. So yun po, the sign is given. Pangalawa na makikita po natin dito, tingnan niyo po yung verse 14-41, ng Matthew 24, verse 40-41. Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left. 41. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin dito, the sadness truth. Ang malungkot na katotohanan.
ang malungkot na katotohanan. So, ang malungkot na katotohanan, mga kapatid, mga minamahal, mayroong maiiwan. Yun po ang nakakalungkot na katotohanan. Mayroong maiiwan. So, sinulat na po yan dito, sinabi ng ating Panginoon sa verse 40, "Then shall two be in the field, the one shall be taken, and the other left." Kaya mga kapatid, kung mapapansin ninyo, dalawa yung nagtatrabaho. Kaya hindi po masama talaga ang trabaho. Hindi masama ang magtrabaho. Diba? Pero yung isa, kinuha, ibig sabihin, nakinig siya ng salita ng Diyos. At talaga mayroon siyang panahon sa salita ng Diyos. Kaya yung isang ito na kinuha ng ating Panginoong Hesus, ay ito ay nanampalataya. Amen po ba? So ito po yung malungkot na katotohanan na maaring sa ating mga pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, mayroong maiwan. Yan po yung malungkot na katotohanan po dito. Alam natin babalik ang Panginoong Hesus, pero ang tanong, ligtas ba ang ating mga mahal sa buhay? Ligtas ba ang ating magulang? Ligtas ba ang ating kapatid? Ligtas ba ang ating kamag-anak? Ligtas ba ang ating kaibigan? Ligtas ba ang ating katrabaho? So yung isa po dito na iwan, bakit mas pinahalagahan ang trabaho? Ayaw makinig na salita ng Diyos. May nangangaral na salita ng Diyos, ayaw makinig. Diba? Pero meron namang isang nagtatrabaho, binigyan ng halaga, importansya ang pangangaral ng salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, 41, "Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken and the other left." Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito yung malungkot ng katotohanan. There will be left behind. Mayroong maiiwan sapagkat ang iba ay ayaw tumanggap kay Kristo, ayaw manampalataya sa ating Panginoong Hesus, ayaw tanggapin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, at lagi nilang sinasabing, "Mabait ako, sa langit ako pupunta." Wala akong sinasagasahang tao, wala akong tinatapahang tao. Diba? Ako ay matulungin. Marami akong tinulungan, ako'y sa langit pupunta. Yan ang tao, self-righteous. At ang tao ngayon ay puro talaga justification. Gina-justify nila ang kanilang ginagawa para hindi ito maging mali, para ito ay hindi maging kasalanan. So ganyan ang tao, puro na lang justification sa kanilang sarili para hindi matawag na kasalanan ang kanilang ginawa. At dahil sa kanilang pag-justify na ito, sila ay hindi manampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. So there will be left behind. And then pangalawa mga kapatid, ang malungkot na katotohanan, there will be lamentation on that day. Talagang meron pong matinding pighati. Meron pong kapighatian, kalungkutan, at talagang yung sorrow, suffering, mourning. Diba kapag may mga mourning, ito po yung paglalamay sa mga namatayan. So ganun po ang mararamdaman ng mga tao, regrets, na talaga mayroong nagsisisi, na talaga sinasabi, nanghihinayang, sayang, sana pala talagang nakinig ako noon, sana pala tinanggap ko si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas, sana pala ako'y nakinig kay Brother Marlon, sana pala ako'y nakinig kay Brother June. Diba? Manghihinayang sila. Sana pala pinunlakan ko yung invitation sa akin, sumama doon sa church. So, manghihinayang sila. Sana pala talagang inaral ko ang salita ng Diyos. So yun po, na talagang there will be lamentations on that day sapagkat marami ang mamamatay sa araw na iyon. Sa lahat ng dako ay mayroong patay na makikita. Diba? Kasi maraming aksidente magaganap. Kasi mayroong mga nagdadrive ng kotse, ang nagdadrive na ito ng kotse na believer, Christian, diba, nanampalataya. So, nawala na yung nagdadrive, babanggayan, tapos sa nabanggapi, unbeliever. O, diga? Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan po yung malungkot na katotohanan. Na talagang matindi ang pighati na mararanasan ng buong mundo. Buong mundo, hindi lamang dito sa ating bansa. So, buong mundo po yan, na talagang mayroong matinding lamentations on that day.
And then, sabi nga po ng verse 8, tinan niyo po Matthew 24 verse 8, sabi po dito sa verse 8, all these are the beginning of sorrows. Ang lahat ng ito ay pasimula ng kalungkutan. Pasimula ng kalungkutan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo, masaya tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Pero nakakalungkot yung mga maiiwan. Yung po yun. And then, pangatlo, the sadness soon na makikita po natin dito, there will be losing of ambition. Wala na. Wala nang pangarap dyan sa panahong iyan. Wala nang mangangarap na maging piloto. Wala nang mangangarap na maging sundalo or air force. Wala na. There will be losing of ambition. Sapagkat tigil na ang pag-aaral sa panahong iyan, chaos na po yan. Distractions na po yan. Talagang napakahirap ng buhay ng mga tao may iwan dito sa lupa sa 7 years tribulations period na ito. Wala na. Kaya mga kapatid, yan ang malungkot na katotohanan. Kaya samantalahin na ng mga nakakaaral ngayon ang kanilang pag-aaral. Pero huwag kalilimutan ang paglilingkod sa Diyos. Diba? Huwag kalilimutan paglingkuran ang Diyos, pahalagahan ang gawain higit sa edukasyon. Kasi sabi nga, education is useless without the Bible. Education is useless without the Bible. Amen? Kaya mga kapatid, yan po yung malungkot na katotohanan mangyayari sa rapture. And then last, mga kapatid, mga minamahal, 42 and 44. 42 and 44. Sabi po ng Matthew 24 verse 42, watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. 43. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. 44. Therefore be also ready, for in such an hour as you think not, the Son of Man cometh. So mga kapatid, last, makikita po natin dito, the statute, yung batas, yung utos sa atin, ng ating pong Panginoong Jesus. Una, nautos sa atin po, sabi nga po ng 42, watch therefore, for ye know not what hour your Lord doth come. And then makikita pa rin po natin dito sa verse 37 or 37. Sabi po dito, but as the days of Noah were so, shall also the coming of the Son of Man be. For as in the days that were before the flood, they were eating and drinking. Then sabi nga po ng 41 pa, or 42, 44, sabay yung magnanakaw. Saan yung magnanakaw? 43. So, mapapansin po natin dito, mga kapatid, mga minamahal, yung utos sa atin dito, share the gospel of Christ. Amen? Bakit kailangan ibahagi? Una, para maligtas po sila. Diba? Kasi ang nais nga po ng Diyos, lahat ay maligtas, magsisi sa kasalanan. Pangalawa, bakit kailangan ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo? Para mabawasan ang magnanakaw. Para mabawasan ang mga lasenggo. Yan po yung nabasa natin dito, yung mga inuman, drinking, at yung mga magnanakaw. Tunay po na ang buhay ng tao ay nababago once na tumanggap kay Kristo. Diba? Nabago ba ang buhay? Say amen? Amen! Kaya yun po yung mga dahilan at utos ng Diyos bakit kailangan natin ibahagi ang kanyang Ebanghelyo. Share the gospel of Christ. Yan po yung utos sa atin dito. Babalik na siya. At ang hindi mananampalataya ay maiiwan. Kaya nga po ang Bible talagang, ang subject po dito sa Bible, soul winning. It is about our Savior, but it is also from the beginning about soul winning. Yun po yung Bible. Kaya nga, yung mga missionary, lagi ang kanilang topic, soul winning. Diba?
Kaya nga sila mag-mission, soul winning. Diba? Yan po ang mga missionary. At yan po talaga ang itinuturo ng church, soul winning. Upang mabago ang ating mga buhay, ang buhay ng ating mga mahal sa buhay, mabawasan ang mga lasengko, mga sugarol, mga babaero, mga lalakero. Diba? Yan. So, upang mabawasan, kasi hindi talaga mababago ang buhay ng isang tao kung hindi tatanggap kay Kristo. Kung hindi mananampalataya sa ating Panginoon Jesus. So, sa Israel, talagang kailangan ng mga taga-Israel ang maligtas. Kasi nakakalungkot, meron sila ngayon sa June 1 hanggang June 4, meron silang LGBTQ celebration. Kaya after that, mangyayari muna yan, after that, yung puot ng Diyos. Diba? Hindi natin masasabi kung anong klaseng puot iyon. Pero katulad ng mga nangyari sa ibang bansa, na talagang ipinagdiwang yung mga Pride Month na yan, yung mga kabaklaang iyan. So nagkaroon, di ba, sa ibang bansa, kung nyo napapanood, na talagang nagkaroon ng mga kaguluhan. So yun po yun. Alam naman natin, bakit ba sinunog ang Sodom at Gomorrah? Dahil sa mga kasama na talagang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung bakit umulan ng apoy. So mga kapatid, mga minamahal, yan po yung utos sa atin, the statute, share the gospel of Christ. Sana kahit sa social media, gamitin natin ang social media sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sa social media, ating i-post ay mga salita ng Diyos. Yun po yun. Na kung hindi natin kayang mag-preach, kasi ang utos sa atin talaga ay mangaral. So, gamitin natin ang ating cellphone sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kung hindi mo kaya mag-soul winning, nahiya kang mag-soul winning, nahiya kang magsalita sa iyong kaibigan, at nahiya kang ikaw ay ma-identify na ikaw ay Kristiyano, meron ganun eh. Diba? Hindi makapagdala ng Bible, bakit? Kasi nahihiya. Hindi makapag-akin ng kaluluwa kasi nahihiya. Hindi makapagbahagi ng salita ng Diyos kasi nahihiya. So, gamitin na lang natin yung social media kung tayo ay nahihiya. At sana huwag natin ikahiya ang salita ng Diyos. Huwag natin ikahiya si Kristo. Si Kristo nga hindi nahiya nung tayo ay iniligtas. Si Kristo ay hindi nahiya nung pinasan ang krus. Kasi ang nagpapasa ng krus noon, talagang may kasalanan. Talagang magnanakaw. Pero pinasan po ni Kristo ang krus na ito, winala ng halaga ang kahihiyan, siya'y hinahamak, niloloko, para tayo ay maligtas. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sundin natin ang utos nito, share the gospel of Christ. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So, meron pa mga Kristyano na nahihiya. Kung bagong Kristyano yan, maunawaan natin eh. Pero kung matagal ng Kristyano, taon ng binilang sa church, at nahihiya pa rin hanggang ngayon, yun po ang medyo hindi na maganda. Kasi as a Christian, talagang lahat tayo ang utos, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Naranasan ko yun dati. Kinakausap ako ng Holy Spirit. Sabi ko, nahihiya ako eh. Ay gusto ko na umalis, hindi ako makaalis. Nag-deliver ako dati ng bigas. So, nung may bigay sa akin ng bayad, syempre, nabayaran na ako, dapat alis na ako. Pero nandun yung conviction, i-share mo muna yung Word of God. Sabi ko naman, nasagot ako, nahiya ako eh. Eh, salita sa akin ng salita yung aking kaibigan, yung umorder ng bigas. Pero ako, may kausap sa isip ko, nahiya ako. Pero hindi ko may akbang ang aking paa, hindi ako makaalis. Nahiya ako, yun lang yung sabi ko. Nakatatlong beses ako nagsabi ng nahiya ako. Eh, hindi nga ako makalis. O, sige na nga. Ginawa ko, salita siya na salita, nagsabi ko, pre, pwede kang makapag-share sa'yo sa Bible. Pumayag. Oh.
E di nung pumayag siya, sumagot ng oo, nayakbang ko yung aking paa, kinuha ko yung Bible ko doon sa U-box ng aking motor. Kasi ito pong Bible na ito, lagi ko po itong dala since 2014. Lagi ko siyang dala. Kaya nung pumayag ang aking kaibigan na makapag-share sa kanya, nag-share ako sa kanya, after that na ako'y nakapag-share, maluwag sa pakiramdam na ako'y nakaalis. So huwag po natin ikahiya ang salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana dala niyo ang inyong Bible, sana mayroon kayong Bible tracts o yung ganong tracts, di ba? Tayo ay nagbibigay ng tracts. Kasi yun yung parang pinaka-stepping stone mo para ikaw ay makapag-open sa kanya ng Word of God. Kaya mga kapatid, mga minamahal, the statute, share the gospel of Christ, 43, tinan po natin ang 43. But know this, that if the good man of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched and would not have suffered his house to be broken up. So pangalawang utos po sa atin mga kapatid, serve God till He came. Maglingkod na po tayo. Huwag tayong tumigil sa ating paglilingkod. Kaya salamat. Sana talaga magpatuloy ito si Brother Aki sapagat kala ko hindi na makakatid si Brother Aki ngayon eh. Kasi nag-message sa akin kagabi, Pastor, pakipray po si Rocky. May trangkaso. Sabi din ako, ito yata yung magiging butas para mapili na sa pag-attend ng prayer meeting. Ay buti na lang umattend. So ako po yung umattend ng prayer meeting, simula na ako yung umattend ng prayer meeting, hindi ko na rin pinabayaan ang prayer meeting. Minsan ako umabsent sa prayer meeting. Kasi dahil lang, pero wala akong masabi dahil lang kay Pastor. Sabi ko lang ay meron akong pupuntahan. So, sabihin na natin hindi siya legal or valid na excuses kasi nagpupunta ko lang naman yung kaibigan ko. So, ang nangyari po nung gabing iyon, pagdating ko to sa kanilang lugar, doon na sa kanilang bahay, sa daan, umuulan-ulan po noon, nasa gitna siya ng daan. Nasa gitna siya ng daan, ang kanyang kamay nakatago sa likod. Ang hawak ay kutsilyo. Siya po ay lasing na lasing. Kaya nung gabi pong iyon, nung ako po ay umiwas sa prayer meeting, nung gabi iyon, muntik na ang buhay ko. Muntik na akong, sabihin na natin na salamat na lamang talaga na doon ang pagkilos ng Panginoon. Kasi lumakad kami sa sakingan, ako yung nasa unahan, siya yung nasa likod. Kung nagdilim ang kanyang paningin, kasi meron siyang hinahanting na tao, sasaksakin niya. O kung nagdilim ang kanyang paningin sa sobrang alak, ako yung nasaksak. Kaya nung gabi yung maaaring katapusan ko na yun. Pero salamat sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag po natin pabayaan ang prayer meeting at ang pagsamba tuwing araw ng linggo. So yun po, ito po ang katulad ng binasa natin kanina sa Hosea chapter 10 verse 12, it is the time to seek the Lord. Diba? Ito na yung araw, panahon na talagang paglingkuran, sambahin ang Panginoon. Pahalagahan ang gawain. Then the last mga kapatid, verse 44, last na po. Therefore be also ready. Yung po utos sa atin dito ng ating Panginoong Hesus, maging handa. So mga kapatid, set ourselves, ihanda natin ang ating sarili. Sarili natin. Amen? Bago yung buhay ng ibang tao, sarili muna natin. Kasi tayo po ay individual na haharap sa Diyos kay Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi po ng Bible. Kaya una, sarili muna natin yung ating ihanda. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Individual ang pagharap kay Kristo. Isa-isa tayong haharap sa Kanya. Kaya mga kapatid, unang ayusin natin, sarili muna natin bago natin ayusin ang buhay na may buhay. Diba? Bago natin tingnan ang puwing ng ibang tao, alisin muna natin ang puwing na nasa ating mata.
So, yun po yun mga kapatid, mga minamahal. Kaya nga sabi ng missionary, last Sunday, magkakaiba tayo ng test paper. Magkakaiba tayo ng test paper. Diba? Yung pagsusulit, isa-isa tayo magsusulit sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hanggat hindi pa nabalik ang Panginoon, ang ating Panginoon Jesus, let us set ourselves. No man knows the day of rapture. To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po umuko, pumikit, tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit muli. Salamat po sa gabing ito sa inyo pong banal na salita. Nawa ito po ay tumimo sa puso't isipan ng bawat isa at tunay na ang inyong pong banal na salita ay maging kagalakan po namin sa pang-araw-araw po namin pamumuhay. Nawa po Panginoon sa pagbabalik po ng aming Panginoon Jesus, matagpuan na kami po ay nandirito sa inyong gawain, matagpuan na kami po patuloy na naglilingkod at nagtatapat sa inyo. Salamat po Panginoon. Nawa po Panginoon ay patuloy namin ibahagi ang kaligtasan, ang katotohanan, na ang kaligtasan at katiyakan ng langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming pong Panginoon Jesus. Nawa po Panginoon ay dinggin mo po ang aming mga panalangin na ang aming mga mahal sa buhay ay maakay sa katotohanan na sila din po ay maligtas. At makakasama po namin diyan po sa inyo pong kaharian, diyan po sa inyo po, diyan po sa langit. Salamat po Ama sa kaligtasan na inyo po binigay sa amin. Nawa po Panginoon, patuloy mo pong samahan, gabayan ang mga nanunungkulan sa bansang ito. Dalangin din po namin na sila po ay maligtas, maghari sa kanila ang pagkakaisa at pagtutulungan upang paunlarin ang bansang ito. Salamat po Panginoon na kami po ay inyo pong sinasamahan, ginagabayan. Salamat sa kalakasang espiritual na inyo pong binigay sa amin. Banal na Espiritu, salamat po. Ito pong aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.